Hello everybody, ito po ang inyong lingkod, Yuritech at your service. Problema mo rin po ba o di kaya ay may tanggap kang iPhone na always 0% battery, not accurate battery percentage, or sometimes restarting every 2 or more minutes? Worry no more dahil dito sa video natin ngayon ay ipapakita ko po sa inyo ang most common and accurate solution sa ganyang problema ng iPhone. But let me remind you na do the SOP diagnosis first before applying this kind of solution dahil not all the time ng ganitong issue ay kayang solusyonan sa ganitong proseso. Ang susi pa rin sa pagre-repair ay mapinpoint natin ang pinaka-problema by applying the basic and proper diagnosis. Kaya mahalagang may knowledge po tayo sa paggamit ng multi-tester, schematic diagram at sa current circuit board na ginagawa natin. Sa case ng ginagawa kong iPhone 8 at base na rin po sa kwento ng may-ari, ay may idea na po ako na ang posibleng issue ng kanyang unit ay nasa battery connection, pwedeng battery mismo or battery terminal posible rin na nasa motherboard na ang problema. At dahil may idea na po ako sa posibleng sira ng unit, ay ang next na gagawin ko ay i-confirm yung aking idea sa pamamagitan ng proper diagnosis. And after doing so many tests ay nakukpirma kong may problema sa BSI line ng battery terminal at the same time ay may problema na rin ang battery terminal. Ang BSI o battery line indicator ay kasama sa grupo ng positive and negative line ng battery at ang kanyang trabaho ay para bigyan ng communication si battery at CPU about sa kalagayan ng battery. Si BSI line ang responsible, kaya nakikita natin kung ilang percent na si battery. Kaya kung always 0% ang battery percentage ng ating iPhone, ay malaki ang chance na may problema sa connection ni BSI. Kung mapapansin nyo po na naka-jumper na ang line ng BSI, it means na galing na rin itong unit sa ibang technician, tama rin naman ang kanyang diagnosis, pero kinulang lang siya sa pag-apply ng complete solution. Nag-focus lang siguro yung huling gumawa sa linya ng BSI at hindi na binigyan ng pansin ang mismong battery terminal. Sa trabaho po natin lalo na sa microsoldering works, ay huwag po sana natin ipagsawalang bahala ang mga maliliit na detalye dahil yung maliliit na details na di natin pinapansin ay kadalasan yun pala ang sagot sa ating kasalukuyang problema. Tulad halimbawa na lang po dito sa ginagawa natin ngayon, na kung napansin lang sana niya na may konting biyak ang battery terminal, ay hindi na sana ito aabot sa akin. But thankful naman ako dahil kahit papaano ay kumita naman ako, pero sana ay magsilbi itong paalaala sa atin na huwag natin baliwalain ang mga maliliit na detalye, lalo na sa mga microsoldering works. At ayan po, pagkatapos ko pong mapalitan ng battery terminal, ay ni-reassemble ko na ang iPhone 8 ng aking kliyente. Tiwala akong gawa na ang battery percentage issue nitong unit and at the same time ay mas pinatibay pa natin ang kapit ng battery upang maiiwasan ang agarang pag-back job ng ating trabaho. Sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood at the same time po ay natuto sa video natin ngayon. Ako nga po pala ang inyong lingkod, Yuritech at your service. Antabayanan po ninyo ang mga susunod ko pang video na bukod sa kaaya-ayang panoorin ay kapupulutan pa ng kaalaman. At para lagi po kayong updated sa mga susunod ko pang video, ay huwag nyo pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanggang sa muli po. Salamat!